Di ba nga, ito ang iyong gusto? Oh, ito, lilisan na ako. Mga alaalay ibabaon, kalakip ang tamis ng kahapon. Mga gabing di namamalayang oras ay lumilipad, mga sandaling lumalayag kung san man tayo mapadpad. Bawat kilig na nadarama sa tuwing hawak ang iyong kamay, ito'y maling akala, isang malaking sablay. Pasensya ka na sa mga katang isip kong ito. Wari dala lang ng pagmamahal sa iyo. Ako'y gigising na sa panaginip kong ito at sa wakas ay kusang lalayo sa iyo. Pasensya na ha. Medyo nadala lang ako dito sa aking binabasa. Pamilyar kayo? Marahil ang ilan sa inyo ay kinanta pa kung ano ang inyong narinig. Tama. Ito nga naman ay isang awitin. Awitin ng sikat na Ben and Ben. Ang grupong Ben and Ben. Anong kinalaman nito sa ating talakayan dito ngayong linggong ito? Malalaman nyo mamaya. Welcome nga pala sa ikalimang linggo ng unang markahan. Palakpakan naman natin ang isa't isa dahil nalagpasan natin ang 4 na linggo sa tinatawag na new normal ng pag-aaral. Simulan na natin? Okay. Narito ang mga gusto naming matutunan ninyo sa linggong ito, mga kasanayang pampagkatuto. Una, naiuugnay mo ang sariling damdamin inihayag sa napakinggang tula. Doon ba sa napakinggan yung tula kanina ay meron kayong naramdamang damdamin doon? Meron ba kayong meron bang pumukaw sa inyong puso, sa inyong damdamin? Tignan natin. Na ilalahad mo ang sariling pananaw ng paksa sa mga tulang Asyano. Tula. So, ibig sabihin, ang pag-uusapan natin ngayong linggo ay tungkol sa mga tula. Tulang Asyano. Ang pangatlo, natutukoy mo at naipaliliwanag ang magkakasing kahulugan na pahayag sa isang taludturan. Ano ba yung pareho ang kahulugan, ang ibig sabihin ng mga pahayag? At ang pang-apat, na isusulat mo sa pamamagitan ng ilang taludtod ang pagpapahalaga sa pagiging mamamayan ng isang bansang Asyano. Madali lang yan. Huwag kayong mag-alala dahil nandito naman ang inyong mga guro. Nandito rin ako para gabayan kayo. Ayan. Ano nga ba yung tula? Ang tula ay isang uri ng panitikan na pinagyaman sa pamamagitan ng paggamit ng tayutay at malayang paggamit ng mga salita sa iba't ibang estilo, kung minsan ito ay maiksi o mahaba. Pag-usapan natin yung mga importanteng mga salita dito sa kahulugan ng tula. Pag sinabi nating tula, ito ay panitikan. Ano yung panitikan? 'Di ba nung mga nakaraang linggo ay tinalakay natin ang dalawang uri ng panitikan. Ang isa ay yung maikling kwento at ang isa ay yung nobela. Ang tula class ay isa sa mga iyon, ay isa sa mga uri ng panitikan. Paano ba sumulat ng isang tula? Kailangan gumamit ka daw ng tayutay. Ano yung tayutay, sir? Isang matalinghagang pahayag na nagbibigay ng mabisang kahulugan upang lalong maging mabisa at makulay ang isang paglalarawan. Kapag gumamit ka ng tayutay, pinagaganda nito ang isinulat mong tula. Okay? Ano pa? Malayang paggamit ng mga salita sa iba't ibang estilo, kung minsan ang tula ay maiksi o kung minsan naman ito ay mahaba. Depende sa gusto ng sumusulat. Ikaw ba meron ka ng napag-alayang tula? O kung hindi man ay meron ka na bang napag-alayang awit? Anong kinalaman nun, sir? Awit, tula. Alam nyo ba na ang awit ay nagsisimula sa mga tula? Ang mga awit na inyong naririnig ay mga tula din, buhat sa malikhaing pag-iisip ng mga nagsulat ng mga ito. Kaya nga yung kanina, yung Ben and Ben, yun ay isa ding tula. Kaya nung binasa ko sa inyo, binasa ko na parang isang tula. Pero bakit ko binasa na parang isang tula? Kasi hindi ko kayang awitin katulad ng Ben and Ben.
Ito ay binubuo ng saknong at taludtod na karaniwang wawaluhin, lalabindalawahin, lalabing-animin at lalabing-waluhing pantig. Sabi niya ay karaniwan, pero hindi nangangahulugan na sa lahat ng pagkakataon ganito sila. Kasi meron tayong tinatawag na malayang tula, malayang taludturan. Kasi kung minsan, ang isang tula, wala naman siyang sukat o hindi pare-pareho ang kanyang sukat. So, kung magbibilang ka ng mga pantig, maaring merong tula na pare-parehong 8, pare-parehong 12 ang pantig, 16, 18. Pero meron ding tula na merong 8, merong 10, merong 12, merong 9, yung ilan, hindi sila pare-pareho. Ang tawag doon, walang sukat. Okay? Meron din naman na mga tula na may tugma. Meron ding tula na walang tugma. Ano yung tugma? Yung pareho ang hulihan. Pag narinig mo siya, ito yung mga klase ng tula na napakagandang pakinggan dahil pare-pareho ang tunog sa huli. Okay? Yes, sir. Ano yung saknong at taludtod? Tignan natin, ha? Ayan. Balikan natin yung kanina. Etong yung narinig nyo kanina, yung nakikita nyo ngayon sa screen ay nakanta ng Ben and Ben. Kung titignan natin, meron itong tinatawag na dalawang saknong. Paano ko nasabing dalawang saknong? Ang saknong class ay binubuo ng mga taludtod. Ano yung mga taludtod? Ito yung taludtod. Magbilang tayo ng mga taludtod dito sa nakikita nyo sa screen. Ayan. Ang taludtod ay yung linya. Ayan, ayan sila. Oh. Kung titignan natin, meron tayong 1, 2, 3, 4 na taludtod. Ito sila. Ang tawag natin sa 4 na taludtod na ito, pag pinagsama mo, ay ang saknong. Okay? Saknong ang tawag natin. So, sa nakikita nyo sa screen, meron tayong ilang saknong. Tama. Meron tayong 2 saknong. At sa bawat saknong ay meron tayong ilang taludtod. Again, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 na taludtod sa bawat saknong. Naunawaan na ba? Okay. Ayan. Ito na yung ating akda sa linggong ito. Yan, nakikita nyo, napakaganda ng punong kahoy. Ang pamagat ng akda natin ay ang punong kahoy na sinulat ni Jose Corazon de Jesus, isang magaling na manunulat ng tula dito sa ating bansa. Siyempre, meron kayong kopya ng tula na pinamagatang ang punong kahoy, kaya hahayaan ko kayong basahin iyan. Pero pag-uusapan na natin ang nilalaman or ang kahulugan ng tula ni Jose Corazon de Jesus. Pero bago 'yon, bigyan muna natin ng kahulugan ang nakikita ninyo o makikita ninyo doon sa tulang ito. Tulad ng dati, ibigay lang natin yung kahulugan ng mga salitang nakikita ninyo sa inyong screen. Umpisahan natin. Unang salita, saan kaya siya? Okay, pighati na nangangahulugang ding hinagpis. Okay? Pighati, nakakaramdam siya ng pighati noong nawala ang kanyang mga magulang. Hinagpis. Okay, kalungkutan. Pangalawang salita, ang salitang malabay na ang ibig sabihin ay mayabong. Nakita niyo yung puno kanina, meron siyang malabay, mayabong na mga dahon. Ang pangatlo, nunukal na ang ibig sabihin ay lilitaw. Lilitaw, nunukal, di ba? Parang bagong salita. At ang pang-apat ay taghoy na ang ibig sabihin ay pagdadalamhati. Tumataghoy, nagdadalamhati ang ating persona dun sa tula. At ang huli, syempre, wala na tayong ibang pagpipilian. Malamlam na ang ibig sabihin ay malabo.
Makikita nyo ang mga salitang iyan doon sa ating tula, kaya pinag-usapan natin sila ngayon para pag binasa ninyo yung tula ay mas madali ninyo silang maiintindihan. Yan, alam ko ito yung pinakahihintay nyo yung mga sagot doon sa inyong learning activity sheets. Bagamat ibibigay ko sa inyo ang ilan sa mga sagot doon sa learning activity sheets, ay umaasa ako na binasa ninyo ang punong kahoy. Sa pamamagitan lamang noon ay doon nyo talaga maiintindihan ang tula. Okay? So, tignan natin kung tama ba yung naiisip ninyo dun sa mga tanong dun sa gawain 1, yung iisa-isahin ang nabanggit ng akda sa tula, isulat sa bilog ang iyong kasagutan. Merong bahagi sa inyong learning activity sheets na gagawin nyo yung mga bilog, lalagyan nyo ng inyong mga sagot. So, tignan natin, simbolo ng punong kahoy. Ano daw ang sinisimbolo ng punong kahoy? So, ito ay sumisimbolo sa buhay. Bakit buhay? Kung titignan ninyo class yung nilalaman ng tula, parang itong nagpapakita nung naging buhay ng isang punong kahoy, yung mga bahagi ng kanyang pagiging isang punong kahoy. 'Di ba? Pinakita pa diyan na inilarawan pa diyan yung kung anong kalagayan ng punong kahoy nung nagsisimula siya hanggang sa huli kung saan siya nagtapos. And kung titignan niyo din yung tula, mabibilang ninyo kung ilan ang sukat, 'di ba? Ano ba yung sukat? Nasabi na natin kanina 'yan, kaya nabanggit ko sa inyo dun sa unang bahagi ng ating talakayan. Yung sukat, yung binibilang nating mga pantig sa bawat taludtod. So, sige nga, magbilang kayo. Tama ba yung nabilang nyo? Ayan. Yan, meron tayong 12 pantig sa bawat taludtod. Yun yung sukat ng tula. Ito, napakadali. Ang author, ang sumulat, ay si Jose Corazon de Jesus. Susunod, ano naman yung damdamin na namayani doon sa tula? Ano yung pakiramdam nung pinakikinggan mo yung tula? Kanina, nagbasa ako ng isang awit, ng isang tula ng Ben and Ben. At anong naramdaman nyo doon? Di ba medyo malungkot, no? Tignan natin, ano naman kaya yung dito sa Ang Punong Kahoy? Ayan, meron din siyang lungkot at panghihinayang. Bakit kaya panghihinayang nung naramdaman nung punong kahoy? 'Di ba nga kung titignan niyo yung tula, parang nagsimula siya ng masaya, maganda, pero sa bandang huli ay parang nakakaramdam siya ng panghihinayang dun sa mga nangyari. Parang sa tao lang, 'di ba? Kung minsan nakakaramdam ang tao ng panghihinayang dahil sa mga maling desisyon niya na nagagawa sa kanyang buhay. And tignan natin yung kahulugan ng nagtutumangis. Okay, pamilyar ba kayo sa salitang yan? Nagtutumangis, umiiyak. Nangangahulugang umiiyak. So, parang magkaugnay, no? Lungkot, panghihinayang, umiiyak. At, syempre, ang persona o kung sino ang nagsasalita doon sa akda, doon sa tula, walang iba kundi ang punong kahoy. May sagot na kayo, no? Ayan, sana tama ang inyong mga sagot, yung mga naisip ninyo nung binasa ninyo ang akdang Ang Punong Kahoy at nung inihambing ninyo sa nakita ninyong mga sagot dito sa ating screen. Okay. Eto na ang mga gagawin ninyo. Katulad ng noong nakaraang linggo ay binigay ko na sa inyo kung ano talaga yung gusto kong ipasa niyo, ibigay niyo sa akin na papel na sagot para sa week 5 dito. Dito napakadali na lang. Hinihingi ko na lang sa inyo ay dalawang gawain para sa week 5. Ano yung panuto? Papaliwanag ko sa inyo para maintindihan ninyo at makagawa kayo kaagad ng masagot nyo agad ang inyong learning activity sheets. Panuto, mula sa hanay sa ibaba, sagutin mo ang mga hinihinging impormasyon sa tulang nabanggit. Ito, ang 3 bagay na aking natutunan ay, ayan, parang kung ano lang yung pangkaisipan, yung ano yung nakuha mo mula doon sa tulang Ang Punong Kahoy. Magbigay ka lang ng 3. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kailangang binasa ninyo yung tula. Hindi naman kayo makapagbibigay ng sagot kung hindi nyo binasa yung tula. Ayan, sa ikalawang column naman ay ano yung 2 bagay na nakapagpaantig
sa iyong damdamin. Ano ang dalawang bagay na nakapagpaantig sa aking damdamin ay, okay, dalawa lang yan. Anong bahagi doon ang pwede mong ibigay sa amin, sa akin na sagot, kung anong bahagi ang nakapagpaantig sa iyong damdamin. Yan, isusulat iyan sa isang buong papel, sa harapang bahagi ng inyong papel. At ang susunod ay, ito. Dito naman, kailangan mong lumikha ng sariling kathang tula sa pagpapahalaga bilang asyano. Sariling kathang tula. So, i-consider mo, isaalang-alang mo lahat ng tinalakay ko tungkol sa tula. Meron siyang saknong, okay, ilang saknong sa tulang gagawin nyo. Gagawa kayo ng isang tula na merong 2 hanggang 3 saknong tungkol sa pagpapahalagang asyano. Isulat mo ito sa loob ng bahay kubo at iyon ang ipapasa mo sa akin sa ika-5 linggo. Naintindihan ba? Okay. So, andali, di ba? Pagkatapos mong nagawa ang 2 gawain na iyon, ibig sabihin, tapos na ang ika-5 linggo. Maraming salamat. Nakatapos na naman tayo ng 1 linggo. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo. Abangan lamang ang susunod pang video. Paalam!